Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Elinita Cascasan and family, Wilma Domingo, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takiuchi, Bong and Helen Adon and family, Heather Nia Rose Publico, Vanji Villanueva and family, Atty. Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Pelarca family, Veronica De Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olive Garcia, Walden Ang, Cortel family, Rafael Francisco, Liwanag family, Niño Anthony Magno, Paterno Gilion, at Denver, Panaman. Panalangin para sa agarang paggaling nila Edward Namit, Jasmine Sibeldia Lim, Maribeth Dorowin, Amalia Henyoso, Efren Alcober, Desri Aranas, Larilyn Ponteñeles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Jarina Harley D., Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Cheruman Violeta de Sena, Lolita Lagman, Carmelita Lakirna Lakidan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Esporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita Ruth and Elios Santos, Eva Samyo, Lolita Ranchero, Maria Ordoña, Edna Plasio, Maria Clara Torrefiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jeneline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonesile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Albalateo Jr., JV Pe, Luz Manalo, Josefa Baigar, Julius Hodito, Gio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Josefero, Rosalina Mopas, Alejandro Herrera, Wilfredo Despi, Winifredo Flores, Irenea Bodard, Ferdinand Rubio, Maria Ciasibel Centino, Teddy Baguio, Lay Erenista, Nimia Siladan, Erasmo Belo, Gil Endigna Kalina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Simpeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Cascasan, Emma Ahok, Zeni Lago, Mary Vierzel Maghanoy, Yolanda Vismanos, Margarito Batuhan, Yamamoto Shoichi, Ferdi Del Mundo, Melda Sumagpao, Rosemary Pescasio, Sheila Vizquera, Zenaida Luciano, Timotea Tan, Maria Felicidad Tizon, Leonora Maranan, Amelia Yu, Jana Rosales, Leia Taripe, Annabeth Luce, Luchi Lucena, Edna Del Pozo, Enrique Abalateo Jr., Niklos Ivan Pe, Micaela Paula Pineda, Oli de Guzman, Julien Sciencio, Lydia Eusebio, Roberto Domingo, Eric Aquino, Rodela Canlas at Merly Nevi. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Lu Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Jonaline Arcilia, Lydia Cascasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Juliet Yupanco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki and Cha Martinez, Aherico Pexon, Vanji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Daphne de la Vega, Roger Faustino, Toti and Eneda Ramos, Elvin Macrigor Albano, Emerson Manahan, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Zelene Jane Tan, Pero family, Maria Elena Estanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family, Erlinda Alberto, Rowena, Angela Vedad, Clarissa Ocampo, Amado Luisito, Maria Luisa Arceo, Alfred Samantila, Crystal May Samantila, John Joseph Lacheste, Vicente Junior Siglos, Maria Lorena Magallanes,
Irma Ramirez at Bilbaeno family. Magsitayo po lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, asihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pambutihing panauhing pari, Reverendo Padre Renz Hernandez. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatiling magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa araw pong ito, 11 ng Nobyembre, ating ginugunita ang kapistahan ni San Martin ng Tours, isang obispo at tagapangasiwa ng simbahan na nagbigay ng sarili para sa kapagtataguyod ng pananampalataya. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, pagsihan ng ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ang makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Inukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Inukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Quarto. Naway sumainyo lahat ang papapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. At sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Pupurihin ko ang ngalan mo. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Ulitin po natin. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magkailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y papurihan. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong magkapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman.
Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay papupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat, makapangyarihan. Tugon, Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng ibang tao, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilikuran ng dapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Meron pong kasabihan sa wikang Ingles na nagsasabing, "Money makes the world go round." Money makes the world go around. Sa Tagalog, ang salapi daw ang nagpapatakbo ng mundo, ng daigdig. At sa praktikal na pagtingin ay mukhang totoo naman ho ito. No? Ang pera talaga ang nagpapatakbo sa daigdig, maging sa bansa, no? Sa usapin ng ekonomiya. Kapag bagsak ang ekonomiya, mataas ang bilihin, may kinalaman sa pananalapi. Kapag malakas ang ekonomiya ng isang bansa, relatively bumababa ang mga bilihin. Kaya hindi na tayo magtataka sa Pilipinas kung bakit ang mahal ng bilihin sa atin kumpara sa ibang bansa. Dahil hindi ganun kalakas ang ating ekonomiya. Maging sa simbahan po, kaya po ang mga tao ay ini-encourage ng kanilang responsibility, Canon 222, no, sa batas ng simbahan. Canon 222 yung responsibility ng mga tao to support the church. No, to give donations to the church. Bakit? Kasi kung walang tulong ng mga tao financially, wala pong programa na uusad sa simbahan. Hindi po makakasurvive ang simbahan. Kahit anong uri ng simbahan, kahit simbahan pa ng ibang sekta, o kahit
simbahan natin, ng mga Katoliko, laging bahagi ng pag-usad ng programa ang pananalapi, ang kaperahan. Maging sa personal nating buhay, no? Kapag wala tayong pera, parang wala tayong masyadong magawa. Although hindi naman batayan ng kaligayahan ang pera, pero pag meron tayong pera, relatively talagang mas masaya tayo. Mas marami tayong pwedeng gawin kapag meron tayo. Kapag wala naman tayong pera, ay ditiis lamang tayo sa kung anong meron tayo. Pinagkakasya lang natin kung ano ang kasya sa atin. Sa ganitong diwa, ang ating ebanghelyo ngayon ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabi na gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito sa pakikipagkaibigan. Lahat naman ho siguro sa kayo ay nangangarap na yumaman o magkapera. Wala naman ho sigurong hindi nangangarap. At yung pangangarap ho na yumaman at magkapera ay hindi masama. In fact, gusto ng Diyos na umuunlad tayo. In fact, gusto ng Diyos na nabubuhay tayo ng maganda. Pero kailan ba nagiging masama ang kayamanan? Kailan ba ito nagiging masama? May dalawang bagay po na nagiging masama ang kayamanan. Dalawang bagay. Una, depende sa pinanggalingan. At ikalwa, depende sa pinaggagamitan. Kung ang pinanggalingan ng iyong kayamanan ay galing sa mabuti, produkto ng iyong pagsisikap, pagtitiis, ng pagod, ng hirap, hindi po ito masama. Hindi masamang yumaman na magkaroon ng salapi kung maayos ang pinanggalingan nito. Nagiging masama lang ito depende kung pangit ang pinanggalingan. Diba? Galing sa illegal, galing sa panloloko ng mga tao, galing sa scam, galing sa pandaraya, nagiging masama ang kayamanan. Ikalawa, nagiging masama po ang kayamanan depende sa pinaggagamitan. Depende sa pinaggagamitan. Kahit na mabuti yung pinanggalingan, kung mali mo naman ginagamit, nagiging masama rin ito. Halimbawa, mabuti nga ang pinanggalingan mo, pero nilulustay mo naman ito. Ipinansusugal mo lang naman ito. O ipinambibisyo mo lang naman ito. Inaaksay mo lang ito. Nagiging masama ang kayamanan. Kaya nga ang paanyaya po sa atin ng ating ebanghelyo ngayon ay dalawa. Maging tapat at maging matalino. To be honest and to be clever. Honesty and cleverness. Honesty, ito po yung katapatan natin sa pag-accumulate natin ng ating wealth, ng ating treasure, katapatan. At ito ay makikita rin at masasalamin sa katapatan natin ng pag-amin na yung nasa sa atin ay hindi naman talaga galing sa atin. Hindi naman talaga tayo ang tunay na may-ari, kundi ipinagkaloob lang sa atin ng totoong may-ari. Kabilang yan sa honesty. When we are honest enough to account that all that we have is not really coming from us, but is coming from God. No? Honesty. Katapatan natin sa mga bagay-bagay. Nakakalungkot lang na marami sa mga tao, sa ating mga Pilipino, ang hindi ganon katapat pagdating sa pananalapi. Kasi nakakatokso talaga ang salapi. Nakakatokso talaga. So maging honest, ito ang paanyaya. At ikalawa, maging clever. Pag sinabi natin maging clever, maging matalino. Matalino sa paggamit ng ating kayamanan. Napakalaga po ng kayamanan o ng pananalapi para sa sustenance ng ating buhay. Para sa sustenance ng ating buhay. Para ma-provide natin ang pangailangan ng ating pamilya at ng ating sarili. Subalit,
dapat maging matalino po tayo kasi chances are, instead of us controlling the wealth and the money, it might become vice versa. It might become the wealth and the money controlling us. Might become the wealth dictating our actions. Hindi tayo ang nagdidikta kung ano ang mangyayari sa ating kayamanan at gagawin natin, kundi yung dahil sa pagnanasa natin sa mga bagay na ganito, ito na yung nagdidikta sa ating isip, sa ating puso, at sa ating mga desisyon. Ang pera po ay magandang alipin. Ang pera ay magandang alipin kapag ginamit mo siya. Pero masama po siyang amo. Mahirap na amo. Kapag nagpaalipin tayo sa salapi, doon na magsisimulang magulo ang ating buhay. Kaya ang paalala ng ating Panginoon, you cannot serve both God and Mammon. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Dapat naglilingkod ka sa Diyos at naglilingkod naman sa'yo ang salapi. Hindi ikaw ang pinaiikot at pinakikilos ng yaman. Kaya, maging tapat at matalino pagdating sa kayamanan. Amen. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa Kanyang kalulhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa Kanyang pagtitiwala. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. At inawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap na suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabuting loob ng mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang mga nagpapamisang pasalamat, ang mga may natatanging kahilingan, at ang mga kaluluwang ating pinatutungkulan sa banal na misang ito, ganun din ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay
lagay. And words of human pastor spiritual God. Manalangin tayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita ay San Martin, upang sa pumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin de Tours ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesus na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa po namin ngayon Ama ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong pananalig nating dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, masdan natin si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahang makibahagi sa piging na banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ng loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyo totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at naway ingat at pagpalain kayo ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora de Soledad, nang mapagtis ng mga hirap, nagbata ng pasakin dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang langin ng tunay. Kami sana'y huwag mapabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay anin, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagmata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.